Angelique, kasunod nga ng panibagong aksyon ng China laban sa mga tropa ng Pilipinas sa West Philippine Sea, naghain na ang mga mambabatas ng kanilang mungkahi kung paano mawawakasan na ang mga ganitong insidente. Ang isang eksperto may rekomendasyon din. Nananawagan tayo sa kanila, respetuhin nyo naman yung aming bansa. Teritoryo namin ito eh. Di ba? Kung gagaya nung sa inyo, hindi naman kami nang himasok sa area ninyo eh. Di ba? As far as we are concerned, historical basis yung ating ginagamit na dahilan para sabihin natin atin ito. Inalmahan ng mga kongresista ang panibagong pag-atake ng China sa ating mga tropa sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea kung saan ilang sundalo na ang nasaktan. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert S. Barbers, dapat ay manghuli na rin ang gobyerno ng mga dayuhang nanghihimasok sa ating teritoryo. Hindi na raw kasi nire-respeto ng China ang ating karapatan sa WPS, kaya't kailangan na rin gumawa ng ating mga otoridad ng mas mahigpit na hakbang. Kapag sila ay pumasok o nag-trespass sa ating teritoryo, dapat manghuli rin tayo. Hulihin din natin sila. Dahil isang pagpapakita ito ng pagrespeto sa ating mga pulisiya at ating batas dito sa ating bansa. At dapat arestuhin natin yung mga nagtitrespass sa atin. Pero ang tanong, may kapasidad ba tayong gawin ito? Tugon dyan ang isa pang mambabatas, dagdag pondo ang ihatid nila. Sabi ni Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, sa darating na budget season o pagtalakay ng Kongreso sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon, paigtingin nila ang suporta sa mga ahensyang nakatutok sa West Philippine Sea. We'll be pushing more for mas malaking budget for our Coast Guard, our Philippine Navy, and including our armed forces in general. Kasi hindi na pwedeng pambabastos nila. Sumusobra na talaga. Sa Senado, pumalag din ang ilang mambabata sa panibagong agresyon ng China. Para kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, hindi katanggap-tanggap ang nangyari na blatant violation anya sa ating karapatan sa ilalim ng international law. Mensahe niya sa China, itigil na ang kanilang aksyon sa lalong madaling panahon at irespeto ang ating sovereign rights. Si Senate Majority Leader Francis Tolentino sumulat na rin kay DFA Secretary Enrique Manalo para irekomenda ang paghingi ng tulong ng Pilipinas sa International Community of Red Cross sa Geneva, Switzerland. Sa Punto de Vista segment naman sa Rise and Shine Pilipinas, pinigyang diin ng ekspertong si Professor Antonio Contreras na mas nakababahala na ang nangyayari sa WPS. Mungkahin niya, para mas mabawasan itong ganitong klase ng mga skirmish katulad ng nangyari sa Ayungin Shoal. Kasi nangyari to na walang journalist na naka-embed doon. Kapag may mga journalist na naandun, medyo hanggang pambubuli, pangharas ang ginagawa ng China, hindi talaga nagkakaroon ng sakitan. Kasi katulad yan, ang ginawa ng China, sila pa ngayong naunang pumutak eh. Sila yung unang nag-report na tayo doong bumunggo sa kanilang barko. Inunahan tayo, samantalang ang totoo nito, sila ang nangharas, sila ang nagsalakay. Siguro sa mga susunod na paglalakbay ng ating mga sundalo, dapat panatilihin natin laging merong media, hindi lamang lokal kundi international. Para mas lalong malantad in real time. Kasi sa tingin ko, opinion ko lang to, kung meron talagang media doon, hindi mangyayari yun. Angelique, sa naunang pahayag naman ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, sinabi niya na kapag nagbalik sesyon na ang Kongreso, inaasahang isa sa mga prioridad na matalakay at maipagpatuloy na pagdinig ng Kamara ay ito ang mga patungkol sa mga issue sa West Philippine Sea. Angelique? Yes, so Mela, meron bang gagawing back-channeling o pakipag-usap ang ating mga mambabatas sa mga counterparts nila sa ibayong dagat para mas gumanda o kumalma ang sitwasyon? Angelique, itong mga nakalipas nga na buwan ay tuloy-tuloy yung pakikipag-usap din ng mga mambabatas kung sa iba't ibang sektor ng lipunan at sa iba't ibang mga opisyal para nga matugunan din yung issue dito sa West Philippine Sea. At ibigay ko na lamang din na halimbawa, Angelique, patungkol pa rin sa West Philippine Sea, kamakailan lang nagkaroon din ng pakikipag-ugnayan ang liderato ng Kamara dito nga sa ating mga mangingisda naman sa Zambales at kanilang tiniyak na talagang poprotektahan ng Kamara at tutulong ang Kamara para nga mabigyang proteksyon ito ang ating mga mambabatas sa West Philippine Sea. Pero sa ngayon, Angelique,
aalamin pa natin kung magkakaroon pa sila ng mga makipagpulong sa iba pang opisyal sa mga susunod na panahon para nga mapaigting din yung ating posisyon dito sa West Philippine Sea. Pero Angelic, no, sa panig ng Kamara, ang talagang tinitiyak nila ang pinakamainam na maibibigay nilang suporta sa ating mga ahensya, sa ating mga tropa na nagbabantay nga sa West Philippine Sea ay itong karagdagang pondo. Ang sinasabi kasi, Angelic, ng ating mga mambabatas, pag nabigyan pa ng sapat at mas marami pang pondo katulad nga ang AFP, ang PCG at iba pa nating mga ahensya na nakabantay nga sa West Philippine Sea, mas mapalalakas yung pagbibigay nga ng proteksyon sa ating mga tropa at magkakaroon nga ng mas marami tayong kagamitan para tayo'y handa kung sakali magkaroon pa ng iba yung tensyon dito nga sa West Philippine Sea. Pero overall, Angelic, no, ang hinihiling nga ng ating mga mambabatas, sana'y manaig na ang kapayapaan sa lugar. Angelic? Alright, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.